Francesco è l'uomo della pace. E così Francis is the man of peace, and this is how the name got to my heart. Francis of Assisi, a man of poverty, a man of peace, the man who is the guardian of creation. I would like a church for the poor. E per i poveri. Malungkot na balita, isang araw matapos ang Pasko ng pagkabuhay. Nagluluksa ngayon ang buong mundo dahil pumanaw na ang pinuno ng simbahang Katoliko. Kahapon lang, Easter Sunday, masaya pa siyang bumati sa mga deboto sa St. Peter's Square sakay ng Pope Mobile. Rest in peace, Pope Francis. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Samungkas tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. Simulan na natin ang agenda. Pope Francis pumanaw na sa edad na 88. Autopsy sa labi ng bilyonaryong si Anson Ke, inilabas na. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay, asphyxia by manual strangulation. 3 linggo bago ang eleksyon, siyam na senatorial bet ni PBBM, posibleng pasok sa Magic 12 ayon sa SWS survey. Matapos i-endorso si Senador Amy Marcos, VP Sara, suportado rin ang senatorial bid ni Las Piñas Representative Camille Villar. Villar, kakalas kaya sa alyansa slate. Pagbagsak ng approval ratings ng Pangulo sa Pulse Asia Survey, sinisi ng Malacanang sa fake news. Ika-40 balikatan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika umarangkada na. Full-scale battle scenario tampok daw sa War Games. At craving ultra-luxury experience? Abangan ang aming exclusive tour sa world's first Discovery Yacht. Nagluluksa ngayon ang mga Katoliko sa buong mundo. Pumanaw na kasi si Pope Francis sa edad na 88. Ikinagulat ang marami ang kanyang pagpanaw dahil nangyari ito isang araw matapos niyang batiin ang ilang mga deboto sa St. Peter's Square nito lamang Easter Sunday. Higit isang buwan ding na ospital ang Santo Papa dahil sa double pneumonia. Nakalabas siya ng Gemelli Hospital sa Roma noong March 23. Ilang world leaders na ang nagpaabot ng pakikiramay at pagpupugay para sa tinaguriang The People's Pope. Gaya ng kanyang pamumuhay, una nang sinabi ni Pope Francis na nais niyang maging simple lang ang kanyang funeral rites. Sa halip na sa St. Peter's Basilica, tulad ng kanyang mga predecessor, sa St. Mary Major Basilica raw gustong mailibing ni Pope. Madalas na ginaganap ang libing para sa mga Santo Papa 4 to 6 days makalipas ang kanilang pagpanaw. Matapos naman ng 2 linggo, sisimulan na ng conclave ang pagpili sa magiging bagong Pope. Sikreto lang ang gaganaping botohan. There are about 140 under the age of 80 who will enter into the Sistine Chapel to vote who should be the new Pope. Each day they will have several ballots. They will decide who they want to be Pope. At the end of each ballot, they will burn their ballots, and you can see the smoke from above Sistine Chapel. Hindi bababa sa 2/3 ng boto ang kailangan para ma-elect bilang bagong leader ng simbahang Katoliko. Puting usok mula sa Sistine Chapel ang magiging hudyat na may napili ng Santo Papa. From that point forward, the new Pope gets prepared. He then appears on the balcony of St. Peter's Basilica behind me. The cardinals announce to the people below, Abemus Papam, we have a Pope. And that Pope offers his first blessing to the world and becomes known to people around the world. At kaugnay po niyan ay makakausap natin ngayon si dating Ambassador to the Holy See,
Tita De Villa. Magandang gabi, Ambassador De Villa. Magandang gabi naman sa inyo. Opo. At sa lahat na nakikinig sa Bilyonaryo. Yeah. Opo, Amba, napakalungkot po na balita itong pagpanaw ni Pope Francis. Mayroon na po bang... Masyado ako nabigla rin kasi parang kahapon lang nakikita ko siyang umiikot doon sa Easter, nagbibigay ng Easter greeting at lumakaway sa lahat. Parang nakakagulat, no? Yes, nakakagulat po talaga. Mayroon na po ba kayong nabalitaan na opisyal po na pahayag tungkol po sa dahilan o cause of death ng ating Santo Papa? Wala pa. Kasi ang mahalaga na yung pagpanaw niya, kailangan naman tuunan natin ng pansin yung pagpanalangin, ano? Manalangin tayo para sa kanya na ang Panginoon ay i-welcome din si Pope Francis, kamukha ng pag-welcome niya sa lahat ng mga tao, na lahat talagang minahal niya at inakap niya kahit mahirap ka o mayaman, bata o matanda, makasalanan o hindi, niyakap niya. Kaya sana bigyan naman natin ng pansin, ng pagtuunan natin ng magluksa para sa kanya at panalangin na siya ay magkaroon ng maganda ring welcome sa langit. Ano? Ngayon nakakagulat kasi ang pinag-uusapan na paano ba, sino ba ang susunod, sino ba yung mga ganon. Parang yung mundo kulang na ng feelings, hindi ba? Mhm. So, Kulang na ng damdamin. Marami po ang naniniwala na si Pope Francis po ay isang kakaibang Santo Papa. Siya po ay naging medyo liberal, kaya marami nga po ang nagmahal sa kanya dahil naging tinatawag na very inclusive ang kanyang administrasyon sa Batikano. Para po sa inyo, ano po ang kanyang naging pagkakaiba sa iba pang mga Santo Papa? Alam mo, hindi ko gusto yung bigyan sila ng i-categorize sila as conservative or liberal, no? Parang pag gano'n ang umpisa natin ng pag-iisip, parang hindi na nagiging malawak yung pag-intindi natin sa papacy ni Pope Francis. Kasi para sa akin, ang talagang gusto niyang ipakitang mukha ng simbahan ay ang mukha ng Panginoon na mapagmahal, hindi masusukat ang awa, mapagpatawad, niyayakap ang lahat, makasalanan man o hindi, lalo na ang makasalanan, lalo na yung mga sinasantabi, mga mahirap at pinapahirapan, mas lalo niyang gustong ipadama sa kanila na ang Diyos ay nandiyan para sa ating lahat. Hindi namimili, no? Hindi nagbibigay ng classification. Para ganon, yung ganong pagtanggap sa lahat, no, yung ganong mindset, yun ang magsisimula ng pagbabago ng ating mundo na ngayon punong-puno ng hindi pagkakaintindihan, ng away, ng karahasan, ng kanya-kanyang kanya-kanyang mentality. Wala na yung common good, wala na yung inclusiveness. Kanina sabi mo, inclusive. Yun ang pinakamaganda sa kanya. Pati yung sa economy natin, ayaw niya ng economy na exclusive, na yung mayayamang bansa, imbis na tumulong sa mahirap, lalong pahihirapan ng mahihirap na bansa. Ganon yung ayaw niya. Tsaka ayaw niya yung gera, yung laging nagtutunggali, laging nagdidebate, no? Kailangan magkaroon ng understanding, ng pakikitungo sa isa't isa, na yung tratuhin natin ang bawat isa as pare-parehong dignidad, equal, ika nga niya, equal. Pati at saka yung all-encompassing yung kanyang yung kanyang pag-alaga sa mundo, na pati yung kalikasan, nandun, Mother Earth, ang tawag niya, na kailangan alagaan natin, paglingkuran natin, na wag nating abusuhin. Para ganon, lahat ng anak ng Diyos ay magtulungan na maging productive yung ating mundo. Yun ang nakakatuwa sa kanya, para sa akin, yung yakap, lahat niyayakap niya.
dapat tayo din, ganun din, lahat yakapin natin nang sa lahat ay sabay-sabay umangat. Kaya malaking pag-asa yung binigay niya na kaya natin magawa ito, yung kanyang sinatawag ni synodality. Mahirap ngang gawin. Mahirap talaga kasi sa atin laging merong classification, may mga category, may mga levels of power, hindi ba? Kaya mahirap talagang gawin, pero nagkaroon siya ng lakas ng loob na umpisahan natin ito. Itong kailangan ng ating mundo ngayon, magkaisa. Sabay-sabay lumakad, walang iiwanan, lahat dinidinig, lalong-lalo na yung mga walang boses sa lipunan. Yun ang kaya yung ating sa Pilipinas, yung nung natapos yung PCP2, Second Plenary Council of the Philippines, ang naging vision ng PCP2 ay Church of the Poor and for the Poor. Yun din si Pope, na yung mahihirap, kailangan madama din nila na mayaman sila sa pagmamahal, sa pag-aalaga, sa pagtitingin na sila ay tayo lahat ay pantay-pantay, babae o lalaki, makasalanan o hindi, bata o matanda, mahirap o mayaman, pare-pareho tayong anak ng Diyos. Ayun. Pare-pareho yung ating Ama na nagmamahal at nag-aalaga at nililigtas tayo. Buti nga, katatapos lang siguro, kaya niya inintay Kaya inintay din ng Panginoon ang pagkuha sa kanya right after Easter, right after Lent, yung paghihirap. Tapos nagkaroon ng bagong pag-asa kasi mulang nabuhay si Kristo. Ibig sabihin, buhay na buhay si Kristo sa bawat isa sa atin. Kaya siguro yun din ang mensaheng gusto niyang bigay sa atin, na nandyan si Kristo. Nandyan. Ililigtas tayo, inaalagaan tayo, hindi tayo pababayaan. Maraming salamat po sa inyo, former Ambassador to the Holy See. Thank you very much po. Parang ito na rin po yung inyong mensahe sa inyong pong mga kapwa Katoliko around the world. Thank you very much. Salamat din sa inyo, ha? Happy Easter din. Happy Easter po. Kilala si Pope Francis sa Pilipinas bilang Lolo Kiko. At ayon sa Vatican, binigay ng Santo Papa ang buong buhay niya para sa Panginoon at kanyang simbahan. Balikan natin ang buhay ng reformist leader at champion of the poor na si Jorge Mario Bergoglio. Nagulantang ang simbahang Katolika noong 2013 nang magbitiw si Pope Benedict XVI. Mga iskandalo, power struggle, at lumalalang pagkadismaya ng mga deboto ang nag-iwan sa Vatican sa kaguluhan. Pero naging hudyat ng pagbabago ang pagdating ni Jorge Mario Bergoglio, isang pari na naglaan ng kanyang buhay sa mga mahihirap. Nang humarap siya sa balkonahe ng St. Peter's Basilica bilang si Pope Francis, ipinakita niya ang magiging direksyon ng kanyang pamumuno. Siyang unang Santo Papa mula sa South America. Isang Jesuit arsobispo ng Buenos Aires na sa loob ng 15 taon ng kanyang episkopal na paglilingkod ay madalas naglalakbay gamit lang ang tren at bus. Wala ring engranding seremonya, walang magarbong kilos. Isang simpleng lalaking nakaputi, nakayuko ang ulo, humihiling ng panalangin. Mula sa simula, malinaw na siya ay isang kakaibang pinuno. Tinanggihan niya ang marangyang tirahan ng mga Santo Papa at pinili ang isang simpleng guest house. Hinugasan niya ang mga paa ng mga bilanggo at mga imigrante. Madalas siyang mangaral tungkol sa awa, inklusyon at isang simbahang naglilingkod kaysa namumuno. Mariin niyang kinundena ang korupsyon, human trafficking at hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya. At hindi siya natakot na hamunin ang karaniwang pananaw at mga makapangyarihang pinuno sa mundo. Kinutya niya ang mga patakaran sa imigrasyon ni US President Donald Trump. Kinondena rin niya ang pagdurusa sa Gaza na tinawag niyang isang open-air prison. Ang 88 taong gulang na Santo Papa na tinanggalan ng bahagi ng baga noong siya'y bata pa ay naging masakitin sa mga nakalipas na taon. Para sa ilan, siya'y isang radikal na reformista. Sa iba naman, reckless.
Pero para sa mga matagal nang kinalimutan ng simbahan, mga imigrante, mahihirap, mga inaapi, si Francis ang kanilang Santo Papa. Isang pinunong hindi nakalimot sa kanyang pinagmulan at sa kabila ng bigat ng kanyang mga tungkulin ay patuloy na lumakad kasama ang mga ordinaryong tao. Sa ibang balita, fake news laban sa administrasyon ang sinisisi ng Malacanang sa pagbagsak ng ratings ni PBBM sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Mula 42% noong Pebrero, kapwa bumaba ang trust and performance ratings ng Pangulo sa 25% noong Marso. Pero hindi naman daw nababahala ang Pangulo rito ayon sa palasyo. Ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. Ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news? Ginawang survey noong March 23 to 29 o higit 2 linggo matapos ang pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos na ang Semana Santa pero tila tuloy pa rin ang kalbaryo ng COMELEC dahil sa sangkaterbang poll violations na iniimbestigahan nito. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Kakatapos lang ng Semana Santa, patong-patong na election violations na agad ang iniimbestigahan ng Commission on Elections. Sa Quezon City, tinitingnan ng COMELEC ang posibleng kaso ng vote buying matapos makarating sa kanila ang isang insidente kung saan namimigay umano ng cash card na may lamang 2,000 pesos ang isang congressional candidate. Isang party list group at 3 local candidates ang under investigation din matapos umanong mangampanya sa social media noong Monday, Thursday at Good Friday. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mayroon pa umanong vote for sa ilang post ng mga kandidatong ito sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng poll body. Bawal ang campaigning sa Monday, Thursday at Good Friday. Meron po dyan, nagkampanya gamit pa rin ang kanila pong social media accounts. So ibig sabihin, pangangampanya pa rin po yan. Hindi pa rin sila tumigil sa pagkakampanya. Dahil po dyan, kasama po yan sa iimbestigahan at i-issuehan din ang show cause order ng ating komisyon. Nasa mahigit 100 kaso na ng vote buying ang kabilang dyan ang consolidated reports mula sa iba't ibang parte ng bansa. Nasa 8 show cause orders na rin daw ang ini-issue laban sa mga lumalabag sa anti-discrimination guidelines at malaki raw ang posibilidad na badagdagan pa ito sa mga darating na araw. Paalala ng COMELEC sa mga kandidato, respetuhin ang election guidelines at sumunod sa mga patakaran ng eleksyon dahil hindi raw nila palalagpasin ang sino bang mapatutunayan na lalabag dito. Alam niyo po, seryosohan ito. Papaalala ko po muli sa lahat, 253 ang hindi namin pinroklama na nanalong kandidato ng barangay ng SK. So ibig sabihin, gagawin po namin muli yon. Sapagkat pag hindi namin naman kayo pinroklama, saan kayo basta pupunta? Kaya question ninyo, hindi namin pagpoproklama. That's the discretion of the Commission, especially if the evidence against all of you are very strong. Samantala, opisyal nang inilunsad ng COMELEC ang Random Manual Auditing Committee sa Pasay City. Kabilang sa mga magiging parte nito ang Department of Education, Philippine Statistics Authority, Philippine Institute of Certified Public Accountants at ilang election watch groups tulad ng NAMFREL, PPCRV at Lente. Ayon kay Chairman Garcia, added layer of verification ang random manual auditing ng mga boto upang masiguro ang integridad ng halalan. Ikukumpara
kung pareho ang electronically transmitted at ang manually counted results sa randomly selected 762 clustered precincts para sa local elections at sa online voting posts naman sa overseas voting. Magkakaroon ng auditing team sa mga clustered precinct na bubuuin ng mga public school teacher at trained electoral board members. Magsisimula ang random manual auditing sa May 13, isang araw matapos ang mismong election day. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Pasok sa Magic 12 ang siyam sa mga pambato ni PBBM sa latest strat-based SWS senatorial survey. Pero nangunguna pa rin ang re-election ni Senator na si Bongo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ngayong wala ng isang buwan bago ang midterm elections, nangunguna si re-electionist Senator Bongo sa pinakabagong strat-based SWS survey. Sa nakaraang tatlong survey, si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang top 1 sa voter preference. Pero kalaunay, tabla na sila ni Go nitong Marso. Hanggang sa ngayong buwan, si Go na ang nakaungos na may 45% laban sa 43% voter preference ni Tulfo. Sipag, pagmamalasakit at more serbisyo po ang pwede kong maialay sa ating kapwa Pilipino. Sisikapin natin lalo na mailapit ang serbisyo sa ating mga kababayan, lalo na ang serbisyong medikal para sa mga mahirap na pasyente. Umangat din si Senator Lito Lapid na ngayon nasa 3rd spot mula sa pagiging 5th last month na sinundan ng mga kaalyansa niyang sina dating Senador Tito Soto at Senadora Pia Cayetano. 6th place naman si PDP laban senatorial bet at re-electionist Bato de la Rosa. 5 pa sa mga pambato ni Pangulong Bongbong Marcos ang pasok sa Magic 12. Si Senator Ramon Bong Revilla na tied sa 7th to 8th rank ng isa pang Tulfo brother na si Ben. 9th naman si Makati Mayor Abby Binay na sinundan ni Representative Camille Villar ng Las Piñas at dating Senador Ping Lacson na nasa 11th spot. Nakahabol din sa top 12 preference si former Senator at boxing legend Manny Pacquiao. Labas pa rin sa winning circle ang presidential sister na si Senator Amy Marcos. Nag-agawan sila sa 13 to 14th spot ni Willie Revillame. Isinagawa ang strat-based SWS survey nitong April 11 to 15 o higit 2 linggo matapos umalis sa alyansa ni PBBM ang senadora. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Suportado ni VP Sara ang senatorial bid ni Las Piñas City Representative Camille Villar kahit kasama siya sa alyansa ng kalaban ng bise sa politika. Pero para sa political survival lamang daw ito ng pangalawang Pangulo, ayon sa ilang mambabatas. Nagbabalik si Hannah T. Sa panahon ngayon, Panatag si Vice President Sara Duterte kay Las Piñas City Representative Camille Villar. Ito ang nilahad ng bise sa isang 15-second campaign video bilang opisyal na pag-endorso sa kongresista. Fresh ang atake ng ad na nagsasabing ang tunay na magkakaibigan hindi raw nag-iiwanan. Patunay na matibay ang Duterte-Villar alliance. Suot ni VP Sara ang kanyang signature campaign color na green, habang orange naman ang kay Villar, na unika iha ni ultra-bilyonaryo at dating Senate President Manny Villar. Ang latest endorsement ni VP Sara lumabas habang kasali pa rin si Villar sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni PBBM. Nagtapos pa ang video sa fist bump ng dalawa na trademark ng mga Duterte. Una nang nagdeklara ng simpatya ang mga Villar kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong maaresto at i-turn over sa ICC sa Hague, Netherlands. Para sa kanila, hindi raw dapat sinuko sa dayuhan ang dating Pangulo. Naglabas na rin ng pahayag si VP Sara bago pa man ang paglabas ng video. United daw sa iisang vision ang PDP laban senatorial slate na Duterte at sina Villar at Senadora Amy Marcos na una na ring in-endorse ng bise. Wala pang linaw kung kakala si Villar sa alyansa slate gaya ng ginawa ni Senadora Amy. Hindi naman nagulat ang isang kongresista sa recent endorsements ni VP Sara. Sabi ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, papalapit na raw kasi ang impeachment trial, kaya kailangan daw ni VP Sara ng mga kakampi. Ang mga endorsement daw ngayon, di na pang prinsipyo at plataporma, kundi pang political survival. Nakatakdang simula ng paglilitis sa Senado sa Hulyo. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel.
Umaaray na ang music industry dahil sa illegal na paggamit ng ilang politiko sa mga kantang may copyright sa kanilang pangangampanya. Anila, igalang naman daw sana ang kanilang intellectual property right. Ano nga ba ang dapat gawin ng mga kandidato para magkaroon ng lisensya sa paggamit ng mga kanta? Narito ang agenda report ni George Cahiles. Malaki ang naitutulong ng musika sa name recall ng isang kandidato, lalo pa kung popular ang kanta at nasasamahan pa ito ng madaling tandaang lyrics. Pero paalala ng grupong Filipino Society of Composers, Authors and Publishers o PhilSCAP, bawal gumamit ng kanta na may copyright sa pangangampanya kung wala itong paalam sa nagmamay-ari nito, maging campaign jingle man o simpleng pagpapatugtog lang sa entablado. We should be able to expect compliance and respect for intellectual property from the people that will be occupying public positions. So it is very important that etong mga election candidates are very aware. Ayon sa Intellectual Property Code of the Philippines, kinakailangan kumuha ng lisensya kung gagamitin ng kanta, local o international, kahit pa background music lamang ito o patutugtugin para sa isang special number. Makukonsidera raw ang mga ito bilang public performance. Sa rate card ng PhilSCAP, ang lisensya sa paggamit ng kanta para sa performance ay nagkakahalaga ng mula 1,000 piso hanggang kalahating milyong piso. Depende sa paggamit, gaano katagal gagamitin, antas ng lugar na paggagamitan at posisyong tinatakbuhan. Hindi pa kasama sa halagang ito ang reproduction license o kung lalapatan ng panibagong lyrics para maging campaign jingle. Para sa mga politiko, maaari silang magpunta sa PhilSCAP website kung saan maaari silang mag-apply ng lisensya sa paggamit ng kanta. Some candidates will usually, aside from doing rallies on site, these are rallies that they also post online. So there's always a trail that we can see that can demonstrate that there's really usage of the music. Aminadong PhilSCAP na hanggang ngayon, maliit na porsyento pa lamang ng mga politikong gumagamit ng mga kantang may copyright ang nag-a-apply ng lisensya sa kanila. Kaya malaki ang pasasalamat ng grupo sa Commission on Elections o COMELEC at Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL para makonsiderang election offense din ang paggamit ng mga kanta ng walang lisensya. Mas mabigat din ang kakaharaping parusa ng mga lalabag. They may also face criminal liability, civil liability, administrative liability, and ito po a feature actually na resolution ng COMELEC. So, the violation of intellectual property rights may be considered an election offense. So, pwede po na ma-disqualify ang election candidate. Aminado ang IPOPHIL na hindi sila makakakilos kung walang magrereklamo sa kanila. Halimbawa, sa kaso ng bandang Lola Amor kung saan nag-post ang grupo sa kanilang Facebook page na ginagamit ang kanilang kanta bilang campaign jingle ng walang paalam. Kung hindi raw formal na magsasampa ng reklamo ang banda, hindi nila ito maaaksyonan. An intellectual property right po is a private right. So, the rights holder has the right to sue, has the right to take action. So, kung wala pong action from the rights holder, for example, the author, composer, or the creator of the work, hindi po kami makakapag-take ng action po. Paglilinaw ng IPOPHIL, kahit sino ay maaaring mag-report ng campaign jingles o anumang forma ng paggamit ng musika na posibleng lumalabag sa mga panuntunan at batas. Importante raw ito dahil baka hindi alam ng may-ari ng kanta na illegal na ginagamit ito ng mga kandidato. Bilin ng ahensya, sa pag-report, siguruhing makukunan ito ng video, i-attach kasama ang pangalan ng kandidato at lugar kung saan tumatakbo at ipadala sa kanila sa pamamagitan ng email. Bihira na ang libre sa ngayon, pero ang usapin ng intellectual property ay hindi lamang usapin ng bayad, kundi pagrespeto sa karapatan ng mga nasa creative industry na dugo, pawis at panahon ng inilalaan para sa kanilang mga likha. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. Full-scale battle test tampok sa balikatan ng Pilipinas at Amerika ngayong taon. Susunod yan sa agenda.
Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper na ang northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Inilabas na ng PNP ang resulta ng autopsy sa mga labi ng steel magnate na si Anson Ke at ng kanyang driver. Lumalabas na pinatay ang dalawa sa sakal. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Walang nakitang signs of torture, kundi asphyxia by manual strangulation ang naging sanhi ng pagkamatay ng Filipino-Chinese bilyonaryo na si Anson Ke at ng kanyang driver na si Armani Pabilio. Ito ang lumabas sa autopsy sa bangkay ng mga biktima. Lumalabas pa na sa tatlong sospek na hawak ng PNP, ang Filipino-Chinese businessman na si David Tan Liao umano ang nag-utos sa kanyang Pinoy na kasamahan na tuluyang kitilin ang buhay ni Ke at ng kanyang driver. Sinakal po sila. Ang pinangsakal po sa kanila ay yung lubid po na orange. Ang pumatay po sa kanila ay yung dalawang Pilipino po, according to their statement po. Lumabas na rin ang DNA results mula sa mga gamit na na-recover sa apartment na ginamit ng mga sospek para gawin ang krimen. Nagmatch umano ang mga na-lift na specimen sa DNA ng isa sa mga biktima at sa suspects under custody. Nagpadala po kami sa Soko, nag-lift po kami doon ng mga bote, mga kutsara, mga damit, mga documents po at may na-lift po doon na DNA associated po at nag-match po yung kay Ginoong Arman Pabilio. At meron na rin pong na-lift na mga fingerprints specimen matching the fingerprint specimens po ng tatlo po nating suspect. Case solved mang maituturing ng PNP ang pagkakaaresto sa tatlong sospek, marami pa ring tanong ang hindi pa nabibigyang linaw. Lalo na nang magsilabasan ng picture at video ng biktimang si Ke at ng sospek na si Liao na magkasama sa event ng isang Philchay organization noong nakaraang taon. Tumanggi ang mga otoridad na magbigay pahayag sa posibilidad na nasa paligid lang ng biktima ang mastermind sa krimen. Pero anila, ongoing ang documentation at umaasa silang sa linggong ito ay malulutas na rin ito. Kasama rin sa nagsulputa ng mga picture ni Liao, katabi naman ng ilang political personalities na kuha sa 2022 senatorial debate na inorganisa ng Sunshine Media Network Incorporated, ang media network na pagmamay-ari ng nakakulong na Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Suot ni Liao ang ID na nagsasabing guest siya sa naturang event. Ayon kay anti-poverty czar Larry Gadon na isa sa mga kasama ni Liao sa mga kumalat na picture, hindi niya ito kilala at isa lamang ito sa mga nagpa-picture sa kanya noong gabing iyon. Sa isa pang kumalat na larawan, kasama naman ito si Presidential Sister at Senator Amy Marcos. Wala pa itong komento sa ngayon. Sa kabila ng mga kasong dating kinasangkutan ni Liao, nakadalo pa rin ito sa events na pinuntahan din ng ilang political figures at Philchay businessmen. Ayon sa PNP, posibleng dito niya tinatarget ang susunod na mga biktima. That goes to show na itong tao na ito ay within walking, mingling sa mga high-end activities, high-end events. For all we know, baka yung mga events na yun ay ginagamit niya to target yung mga kanyang mga succeeding o yung mga kanyang target for kidnapping or at least yung kanilang kidnap for hire operations. Dati na itong naaresto noong 2009 sa kaso pa rin ng kidnapping sa Angeles City, Pampanga at inaasahang 5 kaso pa ng kidnapping ang malulutas sa kanyang pagkakaaresto. Kabilang sa mga nabiktima nito ang umano'y dating financer ni dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo. 2 principal mastermind ang ngayon pinaghahanap ng pulisya. Aminado ang PNP na malaking hamon sa kanila ang pag-trace sa daan-daang milyong ransom sa pagdukot sa businessman, kaya nakikipagtulungan na sila sa Anti-Money Laundering Council para matukoy kung saan huling lumagak ang pera. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Pinuri naman ng ilang kongresista ang PNP dahil sa pagkakadakip sa mga suspect sa Anson Ke kidnap slay case. Nagbabala rin sila kaugnay sa pagdami ng fake accounts sa social media para palabasing may peace and order problem sa bansa. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Ikinagalak ng ilang lider sa Kamara ang pagkakaaresto sa 3 sospek sa kidnapping at pamamaslang sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke.
Giit ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, ang chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, patunay ito na sa ilalim ng pamumuno ni PBBM, kaya ng PNP na epektibong makaresolba ng krimen. Ayon kay Laguna Representative Dan Fernandez na chairman rin ng House Committee on Public Order and Safety, good news ito at patunay na seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa krimen. Dagdag pa niya, walang namatay sa police operation na maaari naman palang magawa ng mga pulis. Pero nagbabala ang isang kongresista kaugnay sa mga grupong nais palabasing magulo ang bansa sa paggamit sa bagong insidente ng kidnapping. I think they're trying to create chaos. Sinusubukan nila na gumawa ng kaguluhan. Pero sabi ko nga, nandiyan po ng ating kapulisan, nag-work po ang sistema. Yung mga statistics o yung mga nakahakaw sa nila, isolated cases po siguro. Hirap naman na nagbibitaw sila ng ganyan na ginagamit lang po sa paninira sa pamumulitika. Giit pa niya, dapat maging mapagmatsyag ang publiko laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon na may intensyong manakot at magdulot ng kalituhan. Sabi ko nga, good old-fashioned police work and coordination with the local and national government. So, wala. Talagang tututok tayo kung saan ang katotohanan at kung saan po yung trabaho. Kaysa po na magdedwell tayo sa pagpapalaganap po ng mga pananakot sa fake news. Ginagamit po talaga yung issue na to. Kitang-kita po na ganun po yung ginagawa. Nauna nang nagbabala si Deputy Speaker J.J. Suarez kaugnay sa report ng Israeli tech firm na Sayabra kung saan natuklasan na nasa 1/3 ng mga account na nagpo-post sa social media tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagkakaaresto niya ay peke. Habang nasa 45% ang mga diskusyon online tungkol sa 2025 elections ay dahil sa mga bot, sock puppet at paid influencers na posibleng umabot ng milyong-milyong mga user. Ayon kay Suarez, maituturing itong digital warfare at ang bakbakan ay hindi lang sa internet kundi sa mismong mga puso at isipan ng milyong-milyong mga Pilipino. Para sa Agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Umarangkada na ang ika-40 balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. At sa unang pagkakataon ay tampok sa gaganaping war games ang isang full battle scenario. Yan ang agenda report ni Francis Polve. I officially declare Exercise Balikatan 40-2025 open effective today. Thank you. Opisyal nang binuksan ng Philippine-US Exercise Balikatan 2025 sa Camp Aguinaldo kanina. Ito na ang ika-40 pagsasanay sa pagitan ng magkaalyadong bansa kasama ang nasa 18 pang allied nations and states. Higit 14,000 na mga sundalo ang lalahok dito, kabilang ang 12,000 soldiers and support staff mula Amerika. Nasa 6,000 tropang Pinoy at 200 mula sa Australia. 11 bansa ang naimbitahan bilang observers, kabilang ang France, Canada, Germany at United Kingdom. Pinangunahan ng opening ceremony ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Ayon kay Carlson, patunay ang annual military exercise ng magandang samahan ng Pilipinas at Amerika mula pa noong 1951. For many PhilAm service members, Balikatan is a homecoming, providing an opportunity to reconnect with their heritage. And for those service members that have never had the opportunity, Balikatan provides a chance to experience firsthand the amazing hospitality and graciousness that are the foundations of Filipino culture, bayanihan, signifying selflessness, solidarity, and the strength of collective effort. Ipinagmalaki naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na sentro ng exercise ang kahandaan ng bansa sa iba't ibang mga banta, kabilang ang cybersecurity. Isa sa mga highlight ng balikatan ang unang pool battle test. Meron ding integrated air and missile defense, maritime strike, at counter-landing live fire drills. Bukod pa rito ang multilateral maritime event na lalahukan ng Japan Maritime Self-Defense Force.
May mga nakakasarin na humanitarian civil assistance activities sa ilang komunidad sa bansa. Kabilang din sa inaabangan sa Balikatan 40 ang US Advanced Capability and Asset tulad ng land-based missile na Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis at Maritime Air Defense kung saan gagamitin ng Typhoon missile na ipinoprotesta ng China. Paglilinaw ni US Balikatan Exercise Director Lieutenant General James Glynn, hindi provocative ang pagsasanay. Wala rin daw itong kinalaman sa posibilidad ng Chinese invasion sa Taiwan. The U.S. Indo-Pacific Command exists to ensure a free and open Indo-Pacific. And that's economic, that's military, I mean, there's many aspects to it. Ilan sa mga lugar na pagdarausan ng Balikatan ay ang Palawan, Zambales at Batanes. Magtatagal ito hanggang sa May 9. Muling giniit ng mga namumuno ng Balikatan 40-2025 na ang pagsasanay ay hindi laban sa anumang bansa, kundi pagpapatatag ng alyansa ng mga bansa na nagsusulong ng bukas at malayang Indo-Pacific region. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Kasabay ng pagsisimula ng Balikatan, tiniyak ng Malacanang na patuloy nitong poprotektahan ang teritoryo ng bansa. Lalo't mas marami na raw ang kumikilala sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Magandang balita para sa Malacanang ang pagkakasama ng West Philippine Sea sa Google Maps. Ayon sa National Maritime Council, ang inisyatibong ito ay refleksyon ng pagtanggap ng mas nakakarami na ang WPS ay bahagi ng soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Paliwanag pa ni Yusek Castro na ayon din ito sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNICLOS at 2016 South China Sea Arbitral Award na pinagtibay ng Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act. Dahil ang WPS ay nasa Google Maps na, isang global platform, makatutulong daw ito na mas lumawak ang kaalaman ng buong mundo sa nasasakupan ng Pilipinas. Hinihikayat din nila ang patuloy na pagkakaisa sa pagsulong ng interes ng Pilipinas, particular sa West Philippine Sea. Suportado rin ng palasyo ang paglalabas ng tamang impormasyon tungkol sa West Philippine Sea para malaman ng mas marami ang ating teritoryong karagatan. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. On a collision course ang Marcos administration at si Senator Cynthia Villar dahil sa kanyang Tarification Law. Reklamo ng palasyo, naging hadlang ang batas para maibaba ang presyo ng bigas. Nagbabalik si Pierre Pastor. Sinisisi ng Malacanang ang batas ni Senator Cynthia Villar, ang Rice Tarification Law. Bunga raw nito na wala ng kapangyarihan ang National Food Authority o NFA na ma-regulate ang presyo ng bigas, kaya patuloy itong tumataas sa merkado. Actually po, matagal na po nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the Rice Tarification Law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Dagdag ni Yusek Castro, sa pamamagitan sana ng NFA, dapat government to government ang importasyon ng bigas para mas magiging mura ang presyo nito. Pero dahil anya sa RT law ni Senator Villar, nakapagbebenta lamang ang NFA sa FTI, Kadiwa at sa mga LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Kaya hamon ng palasyo sa mga mamamahayag, alamin kung paano nakikinabang ng husto ang mga importer ng bigas sa ilalim ng RTL. Alamin din daw kung sino-sino ang mga negosyanteng malakas mag-import ng bigas. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel.
panahon na para ipasa ang Students' Rights Bill sa Kamara ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ito'y matapos mag-viral ang video ng isang principal na pinapagalitan ang mga graduating students sa Antique. Nagbabalik si Zandro Ochona. The diploma that I signed in the diploma jacket because they will be getting that in the office one by one. Oh, anal? Viral nitong Holy Week ang video na ito ng school head sa isang paaralan sa Lawaan, Antique matapos paghubarin ng kanilang suot na toga ang ilang mga mag-aaral. Hindi raw kasi ito ang prescribed na kasuotan para sa graduation. Hindi ito madaling tinanggap ng ilang mga estudyante. Sa isang pahayag, binigyang diin ng DepEd na minomonitor nila ang naturang insidente at sinesiguro ni Secretary Sonny Angara na agaran itong mahahanapan ng solusyon. Ipinakita rin ng DepEd ang panuntunan nito sa graduation ceremonies at ang graduation guidelines para sa school year 2024 hanggang 2025 na pirmado ni Angara at walang nakasaad na bawal ang pagsusuot ng toga. Dahil sa insidente, tingin ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na agawan ng moment ang mga magtatapos na estudyante. Nakikisimpatya tayo sa mga estudyante tsaka mga magulang at mga loved ones ng mga gumraduate. Kasi moment dapat nila yun pero inagaw ng principal yung spotlight nila. Nag-astang diktador dun sa graduation. Tila naangasan din ang mambabatas dahil sa banta ng principal na ipapapulis ang mga kabataan. We intend to not let this pass. Dapat lamang in terms of legislation, dapat mapasa na ang isa sa mga priority bills natin, yung Students' Rights Bill, para mas demokratiko, mas maayos ang pamamalakad sa mga paaralan natin. Sa ilalim ng panukalang batas, isinasama sa pagdedesisyon sa mga aktibidad sa eskwelahan ang mga estudyante at sinisiguro ang karapatan nilang makapagpahayag. Bawal rin ang diskriminasyon. Yun nga lang, nakabinbin pa rin sa House Committee on Higher Education and Technical Education ang panukala at hindi pa malinaw kung may hahabol na maipapasa bago matapos ang 19th Congress. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel. Transportation Chief Vince Dizon muling nag-inspeksyon sa MRT-3. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains naman. Moderate to heavy ang northbound lane. Mabilis naman ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Nakiisa ang mga kongresista sa pakikiramay sa pagpanaw ng superstar na si Nora Honor. Ilan sa kanilang inalala ang matapang na paglahok ng aktres sa tinaguriang EDSA 2. Ang detalye sa agenda report ni Zandro Ochona. Kasama ang Kamara sa nagluluksa sa pagpanaw ng aktres at national artist for film and broadcast arts, Nora Honor. Ang kinatawan ng kabataan, ipinagpasalamat ang pagsali ni Nora sa EDSA 2 kung saan napatalsik ang kaibigan ng aktres na si dating Pangulong Erap Estrada. Para sa mga kabataan, lalo na't marami sa atin ay somehow familiar pa rin naman sa mga naging contributions ni Miss Nora Honor sa film industry, sa kultura din ng ating bansa. Pinakita kasi niya na yung talento dapat meron din siyang greater purpose. Si Miss Nora Honor, familiar tayo na meron siyang mga performance kung saan na-highlight yung mga social issues sa ating bansa, yung
foreign intervention, tsaka yung mga domestic problems din natin. Patunay rin anya ito na isinabuhay ng aktres ang mga ipinaglalaban niya sa pinilakang tabing. At maliban sa pagiging actress, merong mga photos and videos na siya talaga mismo ay sumama at nagsalita rin sa mga kilos protesta. So ibig sabihin nito yung kanyang pagtanga ng mga social issues hindi lang sa harap ng kamera, hindi lang sa entablado, pero tinuring talaga niya na entablado yung tunay na buhay. Nagpahatid rin ng pakikiramay ang ibang leader ng Kamara. We send our condolences to the siyempre ang nag-iisang superstar ng pinilakang tabing, no. Alam naman po natin kung gaano kalaki ang kontribusyon ni Superstar Nora Honor po sa ating industriya. Actually yung sa family ko nga naging one of the early na managers po niya actually yung aking tita. Si dating Bayan Muna Party List Representative sa Tur Ocampo sa kanyang pagbisita sa burol ng namayapang superstar, iginiit na nararapat lang na mailibing sa libingan ng mga bayani si Nora at patunay rito ang dami ng mga nagdadalamhati sa kanyang pagpanaw. Para sa Agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel. Muling nag-inspeksyon si Transportation Chief Vince Dizon sa MRT-3. At bilang bahagi ng mga hakbang para mapaganda pa ang karanasan ng mga commuter, tutok ngayon ang pamahalaan sa mga makabagong teknolohiya. Ang detalye sa Agenda Report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Nasa MRT-3 si Transport Secretary Vince Dizon kaninang umaga para silipin ang takbo ng operasyon ngayong balik trabaho na ang Metro matapos ang Holy Week at matapos din ang isinagawang maintenance ng linya. Kasama niya sina DICT Secretary Henry Aguda at MRT-3 General Manager Michael Capati sa pagbisita sa pinakamataong Trinoma Station. Ayon kay Secretary Dizon, may pila pa rin pero hindi ganun kahaba gaya ng dati. We asked them to make some adjustments with the protocols for the X-ray machines because there are X-ray machines in all our stations. So they separated those that don't need to go through the X-ray with those that have bags that need to be X-ray. And that actually worked wonders, at least what we saw today. Para mapabilis ang biyahe lalo na sa rush hour, muling nagdagdag ng mga bagon na ngayon ay may 20 na tuwing umaga at hapon. Bukod dyan, may mga high-tech upgrade ding naka-line up. May bagong CCTV system para sa mas maayos na seguridad. Pinag-aaralan na rin ng DOTR ang pag-digitize ng single journey ticket payment na sa ngayon ay cash-only pa rin. I asked DICT to help us out and they will also, together with the private sector, try new payment carousels which will allow you to use different modes of payment like your credit card or your GCash, your phone. Ipinangako rin ng DICT na magkakaroon na ng mabilis at maasahang Wi-Fi sa lahat ng pangunahing estasyon ng MRT-3 at eventually pati na rin sa loob ng mga tren. At simula pa lang yan. Ayon kay Secretary Dizon, tuloy-tuloy ang trabaho para sa malalaking mga transport project gaya ng Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway at MRT-7. We have to give our commuters back more time. Yung oras talaga, yung nawawala sa pag-commute, it's less time spent with the family, it's less time spent productively. So we have to give our people more time. Vision ni Secretary Dizon ng isang commuter-friendly Philippines kung saan ang maayos, efficient at maasahang transportasyon ay para sa lahat, pati na rin sa mayayaman. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Bukod sa mas high-tech na MRT-3, plano rin ng DOTR na i-overhaul ang EDSA. Sa programang Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi ni Secretary Vince Dizon na aspaltuhin ang buong kahabaan ng EDSA. May plano rin anya na ilipat ang EDSA busway. The current busway lane is going to move one lane out
It will still be dedicated. So for all our commuters out there who depend busway will still on the be there. busway, Yeah. the busway will continue in its present form. It's just going to be moved one lane out, both north and south. The ultimate solution is really mass transit. High capacity mass transit is the solution to traffic. It's not going to be wider roads, it's not going to be more roads, but it's going to be more high capacity transport systems, which we are in the midst of building right now. Target din ng DOTR na buksan ang Unified Grand Central Station bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang sinibak ni Dizon ang contractor ng proyekto dahil sa tinatawag niyang excessive delays. Ultra-luxury experience hatid ng world's first discovery yacht. Ang pasilip susunod sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa elliptical road sa QC, moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman sa kabilang lane. Ultra luxury on the high seas, yan ang dala ng Scenic Eclipse 2. Isang yate na hindi lang para sa paglalakbay, kundi para sa discovery din. Panoorin ang exclusive tour sa agenda report ni Ferdy Salvador. Ang Scenic Eclipse 2 na inilunsad noong 2023 ay hindi ang inyong typical na yacht. Ito ang world's first discovery yacht na bumibisita sa mga pinaka-breathtaking destinations sa mundo tulad ng Antarctica. Ang Scenic Eclipse 2 ay pangalawa sa dalawang discovery yachts ng Scenic, ang Australian ship brand na nagspecialize sa ultra-luxury river cruising. Gamit ang advanced technology, cutting-edge features at ang goal ng Scenic Eclipse ay magbigay ng intimate, immersive at life-changing experiences para sa kanyang mga guests. I am here with the main man of the Scenic Eclipse 2, Captain Tori. Welcome to the Philippines. Thank you very much. We are the first one in doing discovery ultra-luxury yacht in the world. So we started with Eclipse 1 and now Eclipse 2 was built in 2023 and we're sailing all over the world and we also Polar Class 6. So we do polar regions, Antarctica and the Arctic. We have a discovery team on board doing lectures and doing landings with the guests in remote places. I am at the Scenic Eclipse 2 and we've got an exclusive tour of this mega luxury cruise yacht. So we are the panoramic suite here at the Scenic Eclipse 2 and as usual, luxury, it's all about space. Here it's a one-bedroom cabin, so you've got a dining area, you've got a living area, and there's a bedroom separate from everything, and of course there is their own walk-in closet and very generous bathroom. Ang bawat suite dito ay may sariling veranda at dedicated butler. And look how big it is. But can you imagine cruising the Antarctica, different luxury ports of calls like the Caribbean, Australia perhaps, or even Europe, and having this kind of view. May wellness facilities din on board. Para naman sa mga gusto mag-level up ng kanilang stay, may dalawang helicopter hangars para sa mga aerial excursions. At next-gen submersibles kasama ng expert discovery team para sa guided ocean learning experience. And it can go down up to 300 meters. Super, super cool. I hope one day I get to try experience going down and exploring the sea with this. Hindi rin mauubusan ng options ang mga foodies dahil may 10 restaurant outlets on board, iba't ibang cuisine at iba't ibang vibe. Ang best part, karamihan sa nasa likod ng kusina at harapan ay ating mga kababayan. I love talking to ang mga Filipino exceptional crew po dito ng Scenic Eclipse.
You're probably wondering how much it is to be on the Scenic Eclipse 2. Well, depending on the itinerary, number of days, and of course expeditions, it can start between $20,000 per person all the way up to about $100,000+. It's really only reserved for the most discerning and of course, anybody that wants ultra luxury. Ang ultra-luxury travel ngayon ay hindi lang tungkol sa destination or sa relaxation. May kasama na rin itong discovery at once-in-a-lifetime experiences na will make every travel worth it at unforgettable. Para sa agenda, ito po si Ferdy Salvador, Billionario News Channel. Hindi po sinisingil. Sabi ko, kaya pala ako hindi sinisingil ni Ferdy sa utang ko sa kanya. Nandiyan pala siya sa luxury yacht. Yeah, scenic. Oo. When I grow up, I want to be either Marie Lozano Or Ferdy Salvador. Yes. Diba? And travel the world in style. But you know, it's true ha. Yung mga Pilipino na nasa mga ganyang klaseng yate, they are the best. They will really take care of you. Oo, lalo pag, nagpupuslit yung mga yan. Ay, talaga? Nagpupuslit yan ng isa pang bote or isa pang pirasong steak. At minsan, bibigay pa nila yung paborito mong Filipino food. Yes, just for you. Ayan. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.